at ng 4 a.m. location po niya ay 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong si Bagyong Inday ay wala pa rin naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa may Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos paakyat po itong bagyong si Inday ay makakaranas din po tayo ng malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto netong bagyo. Makikita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa may Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan lalo na sa dala pong hangin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin, by Thursday po, July 10, ay by Friday po, July 10, inaasahan po natin, hihila po ito ng southwest monsoon, magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po netong habagat. At maghanda na rin naman po tayo dito sa Northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din netong bagyong si Inday. Para naman sa ating forecast na paulan ngayong araw dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Sultan Kudarat at Sarangani. Habang paakyat po ng track itong bagyong si Inday, ay umaakyat din po yung mga areas na makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. Bukas po, inaasahan natin dito ito sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Para naman sa Friday, July 10, dulot ng southwest monsoon, mataas ang tsansa na malalakas na pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro at Antique. Orange po ito. At dito naman po, yellow naman po or 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Palawan. Dito naman sa Batanes ay dulot po ito ng bagyong si Inday. So yung mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito, lalo na po dahil sa enhancement po ng southwest monsoon, pinapaalalahanan po natin na mag-ingat at maghanda at ugaliin po natin tumutok sa mga updates na nilalabas ng Pag-asa at makinig po tayo sa ating local government units, lalo na po kung may paglikas po tayong kailangang gawin.
Para naman sa hangin na inaasahan po natin dahil sa enhanced na southwest monsoon at yung paligid nitong bagyong si Inday, itong areas na to hindi po to under ng any tropical cyclone wind signal, pero inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw, posible yung mga bugso ng hangin dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Bukas naman hanggang Friday, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon or ng paligid nitong bagyong si Inday. Wala pa naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero pinapaalalahanan na po natin mga kababayan po natin dahil posible mamaya po magtataas na po tayo ng gale warning. Malubhang delikado po ang paglayag lalo na po dito sa eastern seaboards ng Visayas at Southern Luzon. Pati na rin dito sa may Luzon area po, Northern Luzon area kung saan posibleng dumaan din po itong bagyo po natin. So yung mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, sa ngayon, kung kakayanin po, pagpaliban pa muna ang pagpalaot. At yan po muna ang update natin dito sa bagyong si Inday. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.